Both 1 John 1 verse 7 to 10 and Psalm 51 verse 5 make it crystal clear. Biblical confession isn't about rattling off every single bad thing you've done like some kind of spiritual grocery list. Instead, they hammer home the truth that our whole nature is sinful from the jump. And that's what needs to be confessed. Let's break it down. 1 John 1 verse 7 says, "But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin." The focus here is on the blood of Jesus cleansing us from all sin, past, present, future. It's not about you keeping track and confessing every slip-up. The real confession is found in verses 8 to 10, admitting that we are sinners by nature, not just by action. If you say you have no sin, you're lying to yourself and calling God a liar. The confession God wants is the honest acknowledgement that you're sinful from head to toe, not just guilty of a few mistakes. Now, look at Psalm 51 verse 5. King David, after some of the worst sins imaginable, adultery and murder, doesn't sit there and list out every detail. He says, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." David's confession isn't about the acts, it's about his very nature. He's saying, "God, I'm rotten to the core. I was born this way." That's the kind of confession God is after, not a checklist, but a broken spirit that admits, "I need a savior because I'm sinful by nature." So both passages point to the same thing. True confession is a what I'm, deep acknowledgement of our sinful condition, not a daily ritual of listing every wrong. That's why the blood of Jesus is enough. He cleanses the whole person, not just the record of individual acts. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag gaya niya na nasa liwanag tayo'y may pakikisama sa isa't isa at ang dugo ni Hesukristo na kanyang anak ay nililinis tayo mula sa lahat ng kasalanan. Una Juan 1, versikulo 7 kay JV. Narito, ako'y nilikha sa kasamaan, at sa kasalanan ako'y ipinaglihi ng aking ina. Salmo 51, versikulo 5 kay JV. Parehong malinaw na malinaw sa isa Juan 1 versikulo 7 hanggang 10 at awit 51, versikulo 5. Ang biblikal na pagsisisi ay hindi tungkol sa pagbanggit ng bawat masamang bagay na nagawa mo na parang isang espiritual na listahan ng grocery. Sa halip pinagtitibay nila ang katotohanan na ang buong kalikasan natin ay makasalanan mula pa sa simula at iyon ang kailangan. Ipagdapat hatiin natin ito. Isawan isa versikulo 7 ay nagsasabi, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag gaya niya na nasa liwanag, tayo'y may pagkikisama sa isa't isa at ang dugo ni Hesukristo na kanyang anak ay nililinis tayo mula sa lahat ng kasalanan. Ang focus dito ay nasa dugo ni Jesus na nililinis tayo mula sa lahat ng kasalanan. Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. Hindi ito tungkol sa pagmamarka mo at pag-amin sa bawat pagkakamali. Ang tunay na pag-amin ay matatagpuan sa mga versikulo 8 hanggang 10 na kinikilala na tayo ay mga makasalanan sa kalikasan, hindi lamang sa gawa. Kung sasabihin mong wala kang kasalanan, niloloko mo ang sarili mo at tinatawag mong sinungaling ang Diyos. Ang kumpesyon na nais ng Diyos ay ang tapat na pagkilala na makasalanan ka mula ulo hanggang paa, hindi lang nakasala sa ilang pagkakamali. Ngayon tingnan mo ang awit 51
versikulo 5. Si Haring David, pagkatapos ng ilan sa pinakamasasamang kasalanan na maiisip, pangangalo niya at pagpatay ay hindi na uuo doon at inililista ang bawat detalye. Sabi niya, narito, ako'y nilikha sa kasamaan at sa kasalanan ako ipinanganak ng aking ina. Pag-amin ni David ay hindi tungkol sa mga gawa, kundi tungkol sa kanyang likas na pagkatao. Sinasabi niya, Diyos, bulok na bulok ako sa kaibuturan. Ipinanganak akong ganito, iyan ang uri ng pag-amin na hinahanap ng Diyos. Hindi isang listahan, kundi isang pusong wasak na umamin. Kailangan ko ng tagapagligtas dahil makasalanan ako sa kalikasan. Kaya, parehong bersikulo ang tumutukoy sa parehong bagay. Ang tunay na pag-amin ay isang beses na malalim na pagtanggap sa ating makasalanang kalagayan. Hindi isang pang-araw-araw na ritual ng paglista ng bawat pagkakamali. Kaya't sapat na ang dugo ni Jesus, nililinis niya ang buong tao, hindi lang ang talaan ng mga individual. Nagawa. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.